Dito po muna tayo sa ating food for the soul and food for the spirit na sinasabi, ang pagpapatawad daw po ay hindi lamang dapat sa bibig. Namumutawi, Darlene. Tanda mo yan partner Pag magpapatawad ka, partner, hindi lang dapat sa bibig nang gagaling. Oo. Dapat ay nanggagaling po sa ating puso at isipan. At, Darlene, may kaakibat na gawa yun. Hindi lang nagpatawad ka sa bibig, Oo, hindi lang sa salita. sa salita, pati sa gawa, Correct. partner. Anong ibig sabihin nun? Yung pag pinatawad mo, meaning to say, zero balance na tayo. Oo. Wala nang dapat hinanakit. Di ba? At alam mo ba na mas makakatulog ka ng maayos? Di ka may stress. Ang BP mo 120/80. Gusto mo ba yun? Ganda. At sinasabi rin ho na matuto tayo magpatawad, mga kapatid, mga kanyusik, huwag ho nating yakapin yung kahapon. Alam mo, yan ang sumisira. Yan ang isang kasalanan no? Yung sumisira sa ating pag-iisip, sumisira sa ating tawag dito, sa ating pagkatao at sa ating sistema. Diba? Yan ang problema Magpatawad tayo, wag na ho nating yakapin yung kahapon, balikan yung kahapon na nagdudulot po sa atin ng matinding sakit. Amen? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede. Diba? Sama ng loob at galit, yan ang sumisira sa sistema ho natin. Ang gawin daw ho natin ay palayain po natin ito. Palayain mo, palayain natin ang ating sarili sa nakaraan. Huwag kang magkukulong sa nakaraan. Or huwag mong ikukulong ang nakaraan. Alright? Ano pa? At kapag natuto raw tayo magpatawad, alam mo ang bunga nito, partner? Alam mo ba kung anong ibubunga nito? Doon mo lang maiisip. Dali, may mga eto na sila Sandali lang ho mga hindi ho scammer, mga ano po ito, mga friends. Doon mo lang daw maiisip, partner, na marami ka palang nasayang. Nasayang na pagkakataon para maging masaya ka. At mahalin ang iyong sarili. Ganda, 'di ba? Ganon pala 'yun. Di amen? Amen. Ang sarap, 'di ba? Na tsaka mo lang talaga marirealize. Marami ka nang nasayang sa sarili mo. Diba? At sinasabi rin naman ho sa Biblia, sa Mateo, sa 14:15, mga kapatid, mga kanyusik, no? Ang sinasabi ho dito, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, ito matindi. Patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin daw ho kayo patatawarin ng inyong Ama. Ito na naman tayo. Babalikan na naman natin ang utos at ang sinabi ni Jesus doon sa mga nagtanong, paano ho ba kami magdarasal sa Panginoon? 'Di ba? Yung turo po niya. Ano 'yon? The Lord's Prayer. At sinasabi ng isang bishop, no? Nabasa ko na ako sa kanya, partner, ang galing niya Alam mo ba, partner, nasa The Lord's Prayer pala, there are 7 statements. Consist of 7 statements, mga kaibigan. Ano yon? Makinig kayo mabuti 7 profound statements, mga kaibigan. And the first 3 statements ay para sa Diyos. Okay? At yung huling 4, mga kanyusik, and it's for humanity, para sa atin. The first 3 is to do with God. Listen, our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. 3. 4 pala yun ang figure 3. Diba? Ulitin natin. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Heaven and earth. Right? So, it has to do with God. Okay?
directly sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Kita po ninyo? So, sabi po, there is nothing more important than what? Hallowing God's name. Praising God's name, partner. Dahil nakasulat sa Bible yan, even sa Ten Commandments. Ano sinabi sa Ten Commandments? Mahalin mo ang Diyos Higit pa sa na higit pa sa lahat. Meaning to say, higit pa sa buhay mo, kapatid. Diba? Alright? His kingdom come and His will to be done in us. Ang sinasabi ho, there is no more important than this, but the Lord leaves all that and the rest of the other statements. After teaching the prayer, he comes back and makes an emphasis on one of the statement out of the entire 7. Which one he says, ito na partner, if you do not forgive your neighbor's mistake, neither your heavenly Father will forgive you. But if you forgive others or other people's mistake, also your heavenly Father will forgive your mistake. Amen, partner? Amen. And forgiveness is the sign of mercy. Sabi niya, partner. Remember, yesterday ba yun? Ano nakarang araw? Ano sinabi ho natin dito? One of the greatest signs that you're on the right track, you're on the right path, hindi sa Christianity but with Jesus Christ. Because the word Christian, hindi ho yan ang magsisave sa atin at the end of the day. It's Christ Jesus, mga kaibigan. Diba? It's Christ Jesus. So it's the sign of mercy, partner. Kaya sana, sa ating lahat, manguna yung kasi partner pala pag nauna pala ang pagpapatawad sa sarili mo at sa kapwa mo, susunod na dyan yung pag-ibig, pagmamahal mo, susunod na dyan yung kabutihan na gagawin mo. Sunod-sunod na partner. Alam mo kung bakit? Maluwag na puso mo. Yan. Gusto mo bang lumuwag ang damdamin mo? Siyempre. Lumuwag ang iyong kalooban, partner? Hindi ho yung lumuwag ang inyong damit, yung papayat mo. Yung bang maluwag ang kalooban. May peace of mind. You have the peace of mind, brothers and sisters. Sabi nga nung nabasa ko manalig lang tayo sa Panginoon at gawin natin itong kanyang mga utos, especially forgiveness. Diba? At God will repay it. Tama? Diba? Papatawarin ka rin ng Panginoon. Gusto ba yun? Siyempre. Oo. Diba? Hindi ka ba nahihiya? Dasal ka ng dasal ng Our Father, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sinong hindi nagdadasal dito ng ganon? Sige nga. Kahit sinong relihiyon, alam nila yan. Yan ang tulo ni Jesus Minemorize mo lang yung prayer pero hindi para mo masabi lang na dinasal mo. Oo. Dahil sa church ka, Ama namin, sumasalangit ka. Ang ganda ng kanta mo, pero sa puso mo, hindi ka marunong magpatawad. Useless din yung paggayon-gayon mo sa simbahan. Diba, napakapit-kapit ka pa sa kapwa mo, na nakapikit ka pa, tumutulang luha mo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Pero sa totoo lang, paglabas mo ng simbahan, may hinanakit ka sa puso. Anong tawag doon? Darlene, plastic ka sa Diyos. Napaka-plastic ng ugali mo sa Diyos. Hindi ka totoo. Diba? Kaya na-realize ko rin yung partner, alam mo, guilty naman tayo lahat. Ako man guilty ako doon diba? Pero sabi, may tanong lang doon. Sabi niya, paano? Pag pinatawad mo siya, ayon tanggapin yung pagpapatawad mo, di nasa sa kanya na yun. Ang importante, ikaw sa sarili mo, diba? At marunong ka rin dapat humingi ng tawad. Darlene, Correct. Vice versa yan. Marunong ka rin dapat humingi ng tawad kapag ikaw ay nagkasala. Tanggapin mo sa sarili mo. Diba? At sigurado akong gagaan ng iyong kalooban. Explain mo lang naman kasi lahat naman ay nakukuha sa magandang usapan, Darlene. Okay? Okay ba tayo? Okay. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, M.O.K. sa 774